Hello, magandang araw sa inyo lahat or magandang hapon. So meron tayong mga ito-topic dito. Napansin nyo kahapon, yung video ko nagpa-private, magpa-public uli, tapos magpa-private uli. Ang dahilan po kasi nun, nadidemonetize yung video. Ang nangyari, dinidispute ko, kaya magpa-private siya. Ngayon, pag pinayagan na naman na YouTube, di magpa-public na naman uli. Tapos may makikita na namang si YouTube na mali doon sa video ko, ano niya na naman uli, i-demonetize uli, i-dispute ko na naman uli. Kasi ang ginagamit na pang-check ng video na YouTube ngayon, AI. Kaya ang maganda, bawal na lang banggitin yung mga word na controversial topic. I don't know, yun ang nakikita ko sa violation ko eh. Yung bawal nang banggitin yung ipinagbabawal na gamot. Yung, di ba? Bawal na. Kasi last time kahapon, yun yung may nakahubad. Di ba? Finlag daw ng kasi nga daw, parang anong nangyari ay pinopromote ko daw yung Kasi AI ang ginagamit eh. Pag narinig ng AI yung word na yon, yung pinagbabawal na gamot, ewan ko, baka mamaya, pag sinabi kong pinagbabawal na gamot, demonetize na naman eh. Ang feeling nila, tinuturo mo yon. Kailangan i-explain ko na naman, no, ito ay iba yung context. Tapos papayagan na naman nila. Then may madidetect na naman sa video ko uli, magpa-private na naman uli. Ang gulo, di ba? Nakakabwisit. Sobrang na ngayon ng YouTube. Anyway, pipilitin nating lumayo sa mga hanggat maaari Pero pag yung mga kailangan talagang pag-usapan, gagawa tayo ng paraan para malusutan natin, 'di ba? Hindi kasi pwedeng hindi natin pag-usapan eh. Now, ito pag-usapan natin tong nagva-viral ito actually eh. Yung hindi naman ako nanonood dito pero may nag-forward lang sa akin ito. Yung mga tawag ng tanghalan. Pati pala violence din ayaw din ng YouTube. Yung mga nagpapasa ng mga viral video sa FB, sasalain ko na. Sorry yung iba, sasalain ko na. So ito yung issue. Ito yung tawag ng tanghalan. Dinisqualified si Marco Adobas. Hindi naman ako nanonood nito. Apparently, dinisqualified siya dahil daw dito sa post na to. Yung grabing cooking show, mga boss. Kala ko pagalingan kumanta ang laban, pasarapan pala ng luto. So ito yung pinost niya So ito yung main story nun. Ito ay galing kay I Am Nico na YouTube channel. Para alam lang natin yung yung details na itong issue na to. Saka tayo magkomentaryo. Marco Adobas, tinanggal sa tawag ng tanghalan matapos tawaging cooking show ang It's Showtime. Tila hindi pinalampas ng It's Showtime management ang social media post Ito, napanood ko to, yung ina-announce siya na i-disqualified. ang tawag ng tanghalan riskbacker na si Marco Adobas. Sa episode kasi yesterday ng tawag ng tanghalan, nagkaroon ng dalawang standing ovation ang kakampi ni Marco Adobas na si Ayeji Paredes laban sa kanyang katunggali na si Marco Rubio. Ngunit sa paglabas ng resulta, mas pinaboran raw ng punong hurado na si Louie Ocampo si Marco Rubio. Ngunit hindi nga natanggap ni Marco Adobas ang naging resulta at agad itong naglabas ng kanyang pahayag gamit nga ang social media. Aniya, grabing cooking show mga boss. Kala ko pagalingan kumanta yung laban, pasarapan pala ng luto. Ito naman ang isang fan ni Marco Adobas, standing ovation tapos naligwak. Sad for you Ate Ayeji. Sagot naman ni Marco Adobas, sinabi mo pa. Di nila alam na pinaghihirapan namin yung competition. Puyat, pagod, oras, lalamunan, effort, tapos ganun lang. Di nila alam si Ayeji umuwi pa dito ng Pinas para sa competition, tapos ganun lang nangyari. Agad namang binura ni Marco Adobas ang kanyang Diba? Pagka nadadala tayo ako din problem ko din yan dati eh. Yung ganyan. Kaya pala hindi pala maganda na
yung mga nangyari sa akin ng mga nakaraang buwan na hindi pala maganda yung ganyan. Dapat talaga bago mo bitawan ng isang bagay, pinag-iisipan mo. Dito sa sinabi niya na to, no, na naiintindihan ko naman yon. Disappointing naman talaga na alam mo sa sarili mo, alam nyo sa sarili nyo na talagang pinaghirapan nyo. Sabi niya dito, puyat, pagod, oras, lalamunan, effort, tapos ganun lang. Di nila alam si IIG umuwi pa dito ng Pinas para sa competition, tapos ganun ang mangyari. Actually, ang babaw nito, men eh. Ang contest kasi dito, kantahan, hindi yung papuyatan. hindi papaguran, hindi pauwian ng Pilipinas. Yes, ang sabi kasi dito, may standing ovation yung isang yung isang kasamahan mo na nag-perform. Tapos yun ang hindi nanalo. Ang nakita ko kasi dito, parang syempre umasa sila, akala nila powerful na yung nangyari doon sa audience. Kasi pero sometimes kasi ibang standard ng ng normal audience, yung regular audience sa mismong judge. Kasi si Louie Ocampo kasi maalam talaga sa music yan. So kung ano yung ihahatol niyan, may credibility. Although na hindi ko pa talaga totally napanood yung dalawa Maari kasing magandahan din naman ako sa performance ng kasamahan nito. Kaya lang hindi mo pwede kasing i-defy yung decision ng judge kasi meron siyang nalalaman tungkol dun sa ginajudge niya. Parang ganito yan, men, Sino nakakapanood sa inyo sa MMFF, 'di ba? Kung titingnan nyo, kung paramihan ng views doon, maraming views yung maraming nanonood sa pelikula ni Vice Ganda kesa dun sa mga ibang movie. Pero kung papanoorin mo yung movie ni, ay no offense sa mga fans sa mga fans ni Vice Ganda. Kung mapanood mo yung mga movies ni Vice Ganda, ang bababaw. Ang talagang walang substance talaga. Parang panonoorin mo lang siya para tumawa ka lang ng tumawa. Yung parang 'di ba na pwede naman kayo magbiruan na lang sa labas. Sa bagay, pera nila 'yun no. 'Yun ang gusto nilang mapanood kasi. Kaya lang kung halimbawa lalaliman mo yung yung pag-judge sa isang movie, talagang walang substance yung video ni Vice Ganda. Ay yung movie ni Vice Ganda na ang nangyari dito, laitan, tawan lang ng tawan. Parang wala lang. Hindi katulad ng mga kasabayan movie niya na hindi kumikita, na talagang pinag-isipan ng director yung mapapanood nila. Kasi dito sa Philippines, tamad yung mga audience doon sa mga movie na kailangan mong mag-isip. Ang gusto lang nila yung madaling i-digest, yung papasok ka doon yung i-spoon feeding lang sa'yo na matatawa ka. 'Di ba? Pero yung mga pinag-iisipan na movie, hindi talaga kikita 'yan. Ayaw kasi ng mga Pinoy sa ganun. Kahit sa mga video sa YouTube din, kapag ka manonood ka ng excuse me. Pag manonood ka ng mga yung talagang kapupulutan mo ng information, kadalasan hindi naman lagi. Kadalasan mababa ang views niyan. Pero pag yung mga prank, yung mga ano ba ibig ko sabihin? Kasi yung gusto ko lang ipaunawa dito na yung standard ng audience kasi ibang-iba yun dun sa judge. Kasi yung maaring magaling naman talaga yung kasamahan mo sa pagkanta, kaya siya nagustuhan ng audience Siguro kung ako din ang titingin baka mamaya kampihan ko din yung kasamahan mo 'Di ba? Kasi majority ng tao nagustuhan yung kasama mo. However, yung mata kasi yung tenga kasi ni Sir Louie Ocampo, maaring may kakaibang narinig doon sa kalaban nyo. Na hindi siya yung typical na kinagugustuhan ng tao. Parang may uy, bago to Kasi nga, veterano yung nag-judge 'Di ba?
sometimes, no, need nating i-accept yung mga ganyang bagay. Aminado ako na minsan pagka hindi napapaboran yung inaasahan ko, masama naman talaga sa loob. Pero wala tayong magagawa eh. 'Di ba? Yung mga professionals, ganun talaga tumanggap. Just like yung laban ni Manny Pacquiao, 'di ba, kay Horn sa Australia. Kahit sobrang dami sobrang dami na dismaya doon, wala eh. Yung tingin ng judge doon, yun talaga yun eh. Kahit minsan unfair, kasama sa game yun eh. Kung totoo man na niluto yun, or 'di ba? Wala tayong ganun talaga ang buhay. Hindi naman lagi papabor sa atin yung yung tadhana. Ganun lang nangyari. Agad namang binura ni Marco Adobas ang Kasi kanyang yan, social na-realize niya ngayon na na mali yung nasabi niya, buburahin niya. Sabagay, hindi naman siya matututo diyan katulad ko, 'di ba? Hindi naman siya matututo diyan kung hindi siya magkakamali eh. media post pero maraming netizens na Katulad ang natin. nakakuha ng screenshots at agad-agad itong nakarating Na-screenshot na eh, no? Lalo na kasi kung sikat ka, ano ba? sa It Showtime management. Kaya ngayong araw lamang ay agad-agad na tinanggal sa patimpalak si Marco Adobas dahil nga sa paglabag nito sa kanyang pinirmahan bago nga sumali sa tawag ng tanghalan. Ito yan eh, no? Wait lang, aayusin ko lang to. Kasi mamaya makapiright na naman eh. Ito kasi yan, sige, panoorin natin tong kila Vice Ganda. Dahil lang nag-add pa eh. Ay, hindi pala ako nasa wala pala ako sa Brave browser. Ito. Bago tayo tuluyang magtapos, narito na po ang mahalagang anunsyo. Gaganito ka para na makapiright ha. Sa inyo, madlang people. Ang mga kalahok sa tawag ng tanghalan ay may pinirmahang kasunduan o waiver bago pa magsimula ang kompetisyon. At sa hindi po inaasahang pangyayari, si Marco Adobas ng Pangkat Alon ay may mga nilabag na lituntunin na nakasaad sa kanyang pinirmahang kasunduan. Dahilan para siya ay ma-disqualify at hindi na magpatuloy sa kompetisyon. At dahil sa mabigat na paratang na inilathala niya sa kanyang social Cyber libel yun. media patungkol sa kompetisyon at sa programa, may posibilidad na masampahan siya ng kaso. Nako. Kaya everyone be very careful. Talagang lalaban ng ABS-CBN. Let's say, sabihin na natin totoo talaga na may lutuan na nangyayari. Pero may pinangangalagaan pa rin kasi sila na na image sa public na sila ay fair yung judgment. Kasi lalabas kasi na walang kwenta yung competition kapag ka pinalilitaw mo na luto yun nangyari. Kailangan mag-take action sila. Ngayon, ikaw naman, dahil pinaratang mo yan, patunayan mo ngayon sa korte yan. Yang sasabihin mo. Now, wala namang masama yung, hindi naman paninira yun dahil sa nakikita naman ng tao. Parang, let's say, sabihin mo totoo na talagang may lutuan na nangyari. Ano ba yung ibig sabihin sa lutuan? Yung may pagiging bias, yung pagiging dayaan na nangyari sa competition. Well, hindi naman masama yon dahil yung competition naman na yan ay nasa public. Kaya lang, kailangan mong patunayan yun. Di ba? Kailangan mong patunayan na may at yun ang, pag hindi mo napatunayan yun, yari ka. Pero alam ko pag mga ganyang cyber libel, ang gagawin lang naman dyan, magpa-public apology kay kadalasan eh. Pero kung ma-pride ka, kailangan lumaban ka. Now, kapag natalo ka dun sa laban na yun, kaharapin mo yung parusa nun, di ba? Hindi ka sasantuhin yan dahil credibility ng Showtime yung yung naapektuhan eh. 'Di ba? Hindi na usapin dito kung totoo talagang may lutuan na nangyari o wala. Kaya lang, yun nga, 'di ba? Nawala ka na doon sa competition at the same time makakasuhan ka pa. Maaari tayong magbigay ng ating mga opinyon, pero siguraduhin ang ating mga opinyon ay hindi makakapagpahamak ng ibang tao o ng anumang grupo at lalong hindi magpapahamak sa sarili ninyo.
Lalong-lalo na sa mga pinipirmahang kasunduan, please be mindful kung anong mga pinipirmahan ninyo para alam nyo rin kung paano nyo dadalhin ang inyong mga sarili. At dahil din sa pangyayaring ito, ay napagdesisyonan ng programa na si Marco ay palitan upang manatiling kumpleto ang bilang ng mga miyembro. So basically, ganun yung nangyari. Papalitan na lang siya dun sa ano. Sometimes, yan ang isa sa mga struggle natin bilang tao. Yung may inaasahan ka tapos hindi yun nangyari. Masakit naman talaga yun. Lalo na kung binigay mo yung 100% mo, tapos nakikita mo yung feedback ng mga tao, di ba? Katulad yung kasamaan niya, na nag-standing ovation nga, di ba? Tapos biglang kaya lang, sometimes, kailangan natin tanggapin, di ba? At kung may pandaraya man tayong nakita, timbangin din natin kung paano yung sasabihin. Di ba? One love people, bago tayo tuloy. So ito na yung pinlay na nila yung yun lang no. Kahit lahat siguro lahat naman tayo pagkukulang yung ganyang bagay. Kahit ako din. 'Di ba? Lalo na kung strong yung mo, yung paninindigan mo. 'Di ba? Wala ganun talaga tayo Diba? Sometimes need talaga natin tumanggap. Whether unfair man yung nangyari, time will come naman na mabibigyan ka naman ng justice. 'Di ba? Hindi sa lahat ng oras kasi kailangan paglaban dahil tama ako, kailangan paglaban. 'Di ba? Isa rin yung sa na-realize ko Need mo ng tamang timing. Kung kailan ka aatake, hindi yung basta-basta. Hindi yung daldal ka lang ng daldal dahil na-hurt ka. 'Di ba? Anyway, isingit ko lang to. Ano ba to? Ano ba to video na to? Wait lang iumpisa lang. Kasi, oo, ito yung napanood ko kanina. Tinesting. Ito. Agad mo nga. Diba, men? Ano ba yan? May mga ano yun, parang Diyos ko naman, mga kababayan ko. Ganyan na ba ang price ng ng attention sa social media? Okay lang sana kung, 'di ba, ginagamit mo ang social media dahil may advocacy ka, may gusto ka, pero yung dahil sa ganon, yung magpapapansin ka na ewan ko ba. Hindi ko na alam. Ano naman tong pinasa sa ito. Sige, pag-usapan nga natin to. Ito, di ba si Camille Villar? Si Camille Villar ay tatakbo bilang senador. Actually, maganda si Camille Villar, no? Medyo mas lumamang yung itsura niya na nakuha niya sa tatay niya kaysa doon sa nanay niya. 'Di ba? May kamukha to si Camille Villar, hindi ko lang matandaan kung sino. So ito nakalagay dito, bringing Camille here is a full circle moment. It's where I learned sipag at tiyaga and the value of uplifting others. Lessons she now carries in her own legacy. Lessons she now carries in her own journey. That's why I love tagging along to her TVC shoots. They take me back to my roots and remind me of why we do what we do. Sa akin kasi yung ganito, gasgas na yung formula na ito Yung gagamitin yung mga mahihirap. Na kung tutuusin mo, for me, parang naaalala lang sila pagka election na ganyan, yung may pakandong-kandong pa na ganyan, na siguro pag nakaupo na yan, mga bilyonaryo to, di ba? Mga bilyar. Yung mga pakandong-kandong na yan, tapos pagka nakaupo na, magagawa pa ba uli nila yan? Kasi nung tumakbo ito si Manny Villar,
bentang-benta talaga yung jingle niyan eh, no? Yung lumalangoy sa dagat ng basura, ba yun? Hindi ko na matandaan yun eh. Bentang-benta dati yan. Pati nga yung ano eh, yung mga during ano yata ako noon, elementary. Hindi, basta naalala ko yan. Yung kanta ni Manny Villar na yun, kinakanta yan ng mga bata sa daan. Kasi talaga namang may recall yung, minsan nga, may nagsuggest sa akin eh, mag-review nga tayo ng mga TV ad ng mga senador. Kaya nga magko-compile ako. Magpasa kayo sa akin yung mga review natin. Napaka-brilliant nung ad ni Manny Villar na yon. Laking tulong nun sa niya. Doon mo makikita na effective talaga yung maganda yung jingle. Sino pa ba yung may mga magagandang jingle? Si Pia Cayetano, 'di ba? Ano din yun eh, kasi talagang marerecall, lalo na halimbawa, sa dami ng senador, na kung makikita mo yung balota kasi, minsan ganyang kahaba yun eh. Ang nagpahaba doon kadalasan, it's either party list, or listahan ng senador. Now, sa dinami ng senador, may mga bet ka na eh, na let's say, lalo na yung walang dalang kodigo sa pagboboto. Siyempre, yung mga gusto mo, hindi mo na matatanda. Sino pa nga ba yung biglang papasok sa isip mo yung mga jingle nila. Mapipilitan ka na yun na iboboto mo eh. Di ba? Kaya lang dito, balik tayo dito sa ni Camille Villar. Hindi ko pa alam kung anong kapasidad ni Camille Villar. Di ba? Pero kung ganitong style na naman na parang 'di ba yung tatay niya dati ganyan din, mahirap din. Nung nanalo yung tatay niya, hindi na bumalik sa mga mahihirap na 'yan. I mean, yung parang bisitahin uli, na never niya ginagawa lang tuwing election, tapos magtatrapo-trapo na naman na ganyan, di ba? Parang yan na yung kampanya dati ng tatay niya, wala naman nangyari din sa mga mahihirap na to. Naaawa din ako doon sa mga tao na nagagamit, no? Na mahirap, 'di ba? Yung mga mahihirap naman, ang buti niya talaga, hindi siya nandidiri sa aming mga mahihirap. Kailangan kasi kayo. 'Di ba? Tuwing election kasi napapanood niyo yan yung mga kumakain ng fishball na kandidato, ba yun, pumupunta sa palengke. Na after na na maging okay na pumasok na siya sa boto nyo, wala na, di na kayo kilala, 'di ba? Ganun talaga ang buhay. Kaya minsan, wag na nating bilhin yung mga ganyan. Mas magandang direct to the point na lang eh. Ako si Bungo. Ang mga na-accomplish ko na ganyan. Pero yung magpapakita pa ng yayakapin ng mga mahihirap. Kayo, depende sa inyo, no? Para sa akin kasi ngayon hindi na bumibenta 'yun eh. Sometimes pa, kailangan natin taasan yung standard ng pamimili eh. Mas lalo naman yung mga nagbubudots, di ba? Parang, alam niyo yung mga nagbubudots na sayaw? Yung mga sumasayaw-sayaw? Feeling ko ginagawa lang tanganon yung mga tao eh. Parang ganun ba kababa ang tingin mo sa mga Pinoy? Na sasayawan mo lang dahil doon sa sayaw mo. Yes, naiintindihan ko 'yon, no. Naiintindihan ko yung gusto mong makapukaw ng atensyon. Pero kung sasayaw ka lang, sabihin mo naman yung yung balak mo. Hindi yung sasayaw ka, iboto si Bungo habang sumasayaw. Yun lang ang laman ng ad mo. Ano ba? Yung sumasayaw-sayaw lang. Kasi nga bumenta 'yon dati. Kaya gagamitin na naman uli yung ganong formula. Ngayon, i-assess nyo ngayon. Yung mga sumayaw ba sa harap nyo na yon ay may napala ba kayo? Or kahit pa paano may nagawa ba yon?
Tapos sasayawan uli kayo. Malay mo, may magawa naman pero tingnan nyo kung may nagawa talaga yung mga sumasayaw na yan. Dahil kung wala naman, tapos ibuboto nyo ulit dahil sa pagsayaw niya, hindi na, wala na sa kandidato yung kasalanan nasa inyo na. Next and final, final issue. May nagpasa sa akin ito, violence na naman. Mayayari na naman ako sa YouTube nito eh. Ito yung bata na na ginanon sa yung 14 years old. Hindi ko masabi yung baka mamaya anuhin na naman ako na YouTube eh. Yung ginanyan-ganyan sa yung sige na, sinaksak. Sige, plug down nyo na naman ako YouTube. Sinaksak ng ng kaklase. Pakinggan nga natin yung istorya nito. Sige na nga, punyeta. Parang sinusuppress yung freedom of natin Patay rin ang isang dalagita matapos pagsasaksaki ng kaklase sa loob mismo ng paaralan sa Parañaque. Augat daw ng krimen, alitan dahil sa makeup. Nasa front ba yan? Ang babaw, men. Ano ba? Babaw naman dahilan nun. line ng balitang yan, si Dave Abuel. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 14 anyos na estudyanteng babaeng yan matapos saksakin sa loob ng Moonwalk National High School sa Parañaque kahapon ng hapon. Ang nanaksak sa kanya, kaklase niyang lalaki na 14 anyos din. Lalaki! Tapos make up yung Taksak sa dibdib ang tinamo ng biktima. Sa imbestigasyon ng mga pulis, bago pa ang pananaksak ay nakapagsumbong pang biktima sa isang guro na may dalang patalimang sospek. Nagbanta pa Tapos inignore nung teacher. Nako, si teacher naman. ang sospek na papatayin siya nito. Nang tanungin daw ng teacher ang klase kung sino ang may dalang patalim, at dali-dali naman tumayo at akmang papalabas po ng room. At nagkataon po yung biktima ay papasok din ng room, nagkasalubong po sila. At doon na po biglang kinuha po yung kutsilyo na sa bag niya at sinaksak na po yung biktima. tumawag naman ng mga pulis ang guro at CQ ng paaralan kaya nahuli ang sospek. Nakuha mula sa kanya ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Sabi raw ng sospek sa pulis, binubuli siya ng biktima sa school kaya nagawa ang pananaksak. Pinapakialaman daw yung gamit niya, yung damit niya, at kung ano-ano pang Ito medyo magta-turn ako ng magta-turn ako ng side. Bibigyan ko ng pangunawa kahit konti lang, kahit konti yung suspect. Pero mali pa rin yung ginawa niya mali 'yun. Pero sa mundo kasi ng mga bata, ito yung naiintindihan ko eh. Sa mundo ng mga bata, lahat ng bagay big deal. 'Di ba? Kasi wala namang iniintindi ang mga yan eh. Hindi naman yan iniintindi kung saan kukuha ng pagkain. Kadalasan yes, may mga bata naman na nagtatrabaho sa kahirapan ng buhay. Pero sa pagiging bata kasi, wala kang masyado iniintindi dyan. Ang gagawin mo lang dyan, kakain sa bahay, mag-aaral, matutulog. Kumbaga, wala silang pinagkakaabalahan na importante na katulad ng mga adult. So, lahat ng mga bagay sa kanila, big deal lahat. So, katulad niyan, yung makeup, big deal sa kanya. Kaya pag binuli yan, parang niya na yun eh, ang katumbas na sa kanya nun, parang inano mo na yung dangal nun eh. Parang winasak mo na yung dangal niya eh. Mahirap ang mabuli. Di ba? Lalo na pag sa mga bata, yun na pagtutulungan ka. Ano yung issue kasi yan eh. Yung ganyan eh. Talagang makakagawa ng hindi maganda yung bata. Dahil para sa kanya, parang sinisira mo yung buhay niya pagka ganon. Kasi nga katulad doon sinabi ko kanina, lahat ng bagay sa bata, big deal lahat yan. Kaya dyan nagsisimula yung gumamit ka ng pinagbabawal na gamot, di ba? Dahil di ko masabing, muntik na ako madulas eh, baka mamaya ma-plug down na naman ako eh.
Parang dahil sa kanila, ang importante sa kanila, maging bilong ka sa isang grupo. Pag nabubuli ka kasi, parang ang dating nun, parang outcast ka eh. Kaya siguro, yun ang pinaka justification niya kaya niya nagawa yun ano. Pero mali pa rin. 'Di ba? Pero kung yung pambubuli kasi na nakokontrol yan, hindi mangyayari itong mga ganitong bagay. Partially may ano din, may flaw din yung school nila na alam mo yon, yung minsan pag-away bata lang, hindi papansinin, mga nag-aaway lang yung, uy, wag kayo mag-aaway. Akala nila sapat na yung ganun. Pero, ano masama yun na idudulot nun eh. Kasi, nasa stage of development pa yung mga bata. Sa kanya. So, yun po ang tinitingnan naming anggulo ngayon. At isa po siguro sa mga reason kung bakit kumantong po sa ganong pangyayari. Pero taliwas naman dyan ang kwento ng pamilya ng biktima. Kwento ng ina ng biktima na kapag sumbong pa ang anak niya noong Martes na binubuli at pinagbantaan daw siya ng sospek. Ano ba talaga? ano ba talaga? Sino ba yung nambuli? Ugat lang daw niyan, make-up. Po ako siya sa tabi ko, sabi niya, Mama, binubuli po ako ng kaklasmate ko, papatayin niya ako, hinabol po ako. Mama, binatukan niya ako, naiinggit siya, may hiram sa akin ng lipstick, mga makeup, ginanon daw siya sa ulo. Ang ginawa ng anak ko, mahilig magdala-dala po ng towel. Hindi maiwasan ng ina ng biktima na questionin ang naging aksyon ng paaralan sa insidente. May pagkukulang ang teacher talaga, sir, may pagkukulang. Pinabayaan nila ang anak ko, humingi na pala ng saklolo yung anak ko, hinabol para ng sospek ng saksak. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam ang mga magulang ng sospek na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha na ng panayam ang pamunuan ng eskwelahan. Ayon naman sa DepEd, hindi nagkulang ang mga guro at personnel ng eskwelahan sa pagtugon sa insidente. How'd you know na hindi nagkulang? Ano yung naging batayan nila? Obviously, nagkulang. May nangyaring krimen sa loob ng school eh. Unang-una, paano nakapasok na may daladalang kutsilyo yun? Di ba? Obviously, may pagkukulang. Ano ba yun? Bakit? Kung walang pagkukulang yan, wala sana nangyaring ganyan. Di ba? Sadyang mabilis daw ang pangyayari kaya hindi na ito napigilan. Tomorrow, when the students come back to school, ay meron pong gagawing pag-i-inspect ng mga bag. Di ba? Ibig sabihin, alam nyo na may pagkukulang talaga. Na gagawin nyo lang yung fix. Wala na yan. Siyempre, hindi na. Parang ganito yan eh. Di ba? Isa case ng Marilake, no? Araw-araw may nadidisgrasya. Hindi naman nalihim yun eh. Kalat na sa social media yun eh. Araw-araw may nadidisgrasya, no? Araw-araw. May namatay. Bigla kang mag-checkpoint doon. Parang wala na rin men eh. Parang patay na yung kabayo saka ka magdadala ng ng damo. Siyempre, yung ganyan, tapos i-announce nyo pa, bukas mag-i-inspect kami. Hindi na talaga magdadala ng yung mga yan. Ewan ko, di ba, kung parang ganito lang yan eh, di ba, sa daan, yung mga may dala-dala ng illegal na kontrabando, mag-a-announce, magche-checkpoint kami dito sa, parang malamang hindi yung dadaan doon or hindi na magdadala ng illegal yung mga yon. Ano ba? Ewan ko ba? Mag-i-inspect, sa tingin nyo ba, yan? May bearing pa rin yan? Wala na. Paigtingin pa namin ang kampanya laban sa anti-bullying. Yon, mas maganda yun. Mas maganda yun yung... Iimbestigahan na nila ngayon kung paano naipasok ng estudyante ang patalim sa paaralan. Sasailalim ang mga estudyante sa debriefing. Nagbabalik. Traumatic yun para sa mga bata. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa panonood sa akin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.